Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Knight of Pentacles, Ace of Cups, Ten of Cups. So, anong meron dito? Meron tayong family card. So, more like family. May family yung bida natin. Siyempre, bida natin ay Taurus. Ngayon, kung wala kayong pamilya, edi para to sa kakilala nyo na may pamilya na malapit sa inyo. Ang dating okay naman sila. Nandito ang loyalty at love. Kakasundo naman. So, maaring ito ay mangyari sa first to 2 weeks ng September. Pero tingnan pa natin ang mga susunod na detalye. Ano to? Queen of Wands, Judgment. Eight of Cups. Teka. Bago ko magtuloy, alamin ko lang to. So, yung judgment natin, kinlarify ng the Fool. Three of Cups, hindi pala kita. So, iniisip ko, energy ba to ng babae? So, whether kayo yung babae dito sa reading or ito yung partner nyo. More like dito sa mag-lovers, ito yung energy ng babae. Kasi ang dating sa akin, may malalaman siya eh. Kaya nga sabi ko, kaklarify ko muna yung judgment. Tapos lumabas yung the Fool at Three of Cups. So, ang dating sa akin, yung judgment natin, magre-reflect kasi siya dito eh. Yung babae nga, magmumuni-muni.
At ang imumuni-muni niya ay all about kung may iba na ba yung partner niya. O nagsisimula na bang magkaroon ng iba? Parang thought niya lang yon. Ganun. Kumbaga yung energy niya, yung drive or energy niya, mukhang magpo-focus sa topic ng pagmumuni-muni. Or sabihin natin may awakening kasi na maaring mangyari eh. Kasi alam ko, judgment ay para rin siyang, ano bang tawag doon? Pag call out ng attention. May specific term pero calling, parang ganun. May calling ba? Na, di yun na nga, call out, mag-pay attention. Kasi laging wala yung partner niya. Doon papasok yung 8 of Cups na parang laging maalis yung partner niya. Hindi niya lagi kasama. Ito kasi beginning So, ibig sabihin magsisimula pa lang. Ito kasi Queen of Wands ay energy. Energetic. Or action ng babae. O drive. More like yung drive and napunta dun lahat sa attention. Yung attention ay napunta sa pagmumuni-muni. Or yun nga, mukhang nababahala siya. Or may calling nga na mag-pay attention siya kasi laging wala yung partner niya. Or kung long distance sila, mapapaisip nga siya for some reason sa period na to about kung may iba na ba. May iba na ba yung partner niya? So, tingnan natin kung lilitaw ba dito. Diba? Ano bang ibang detalye? Kaya na 8 minutes na to Adi future outcome na lang tayo. Pero at least nasa una siya. Diba? Kaysa dun siya sa dulo. Diba maganda yung gitna. Pero di pa rin natin masabi. At least, diba? Maganda yung 9 of Cups. Bakit naman ganoon? Broken hearted siya dito clarify natin yan. Kasi maganda naman tong dalawa. Ay, naging tatlo sila. Pero pag ganito ano nga ba? Nakalimutan ko na pero parang ito yung nakita ko bago to. But anyways, ano to hindi kasi kita ayan 3 of Pentacles, 5 of Cups. So saan nang galing yung 3 of Swords? Ay, double 3? Ano? Tapos 5 of Cups. Kasi pag ganyan, umuulit yung number. Nag-iisa ko na lang yan para hindi time wasting. So, ang dating sa akin, saan nang galing? Yung broken hearted dito, yung pain na lang.
More like may mga nasa paligid. Na parang sumusulsol dun sa babae. Na may something wrong dun sa partner niya. Parang ang dating may tao sa paligid ng babae na nagbibigay ng negative info, okay, tungkol dun sa partner niya. So again, doon napapasok yung sulsul na baka may iba na yan, or iwan mo na yan, or basta nagiging nega. May mga taong negative sa paligid ng babae. Siyempre, nadala rin siya sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya, kaya ayan, pumasok yung 5 of Cups na naiyak siya or na-disappoint, naging sad. Kaya pumasok na yung pain sa 3 of Swords. Kasi nga, binavalue niya rin yung mga input na nakukuha niya sa ibang tao na malapit sa kanya, na iisa lang kasi yung mga sinasabi nila na baka may iba na nga. Kaya somehow parang naapektuhan siya nung mga narinig niya o nasagap niyang information, kaya yan, nasad siya. Pero maganda dito, may 2 of Cups, oh. Ito ay card ng understanding, romance. Ayun. Maganda rin naman yung 2 of Cups. 9 of Cups. Na wish come true. Or masaya alone. Kasi 10 of Cups yung masaya kasama ibang tao. Actually, pwede rin namang 2 of Cups ay card din ng intimacy at healing. Hindi naman sinabi kung tama yung hinala o hindi. Pero ang importante dito ay magkakaayos pa yung mag-lovers, o sila to mapag-uusapan ang mga dapat pag-usapan, maayos pa, regardless kung meron o wala. Kaya yan, wish come true, or sabi natin happy yung bida natin. So, ang naging bida natin ay babae. Pero yung gender, pwede rin naman na i-reverse nyo. Gawin nyo na lang reverse yung role. Depende sa nanonood kung di fit sa inyo yung gender, o wag nyo na pansin yung gender. Diba? Pwede rin naman Anyways, ganda naman yung naging ending natin dito. So, lipat na tayo. Kaya lang, baka balikan ko to malito ako. Dito naman tayo sa zodiac sign. Ito yung possible partner ng Taurus sa reading na to. Pawala na yung ilaw ko dito. Malulubat na. So, anong possible zodiac sign ng partner? Libra, triangle. Ano to? Pero Page of Cups,
Pero walang nakalagay kung ano. Trine kasi to triangle. Walang nakalagay kung anong zodiac sign. So, sabihin na lang natin Page of Cups ay lahat ng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito, Capricorn. Okay? Ngayon, kung hindi man para sa inyo, itong reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Sagittarius, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, o Taurus, kapwa Taurus. Ngayon, dito naman tayo sa isa pang clue. Same instruction, kung hindi man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na may sakit sa balat, skin condition. Short. So, pag ganyan, siguro mga nasa 5'2", ay 5'3". 5'3" pababa. So, may someone na nasa 5'3" pababa ang height. Ito, tribal, di may tribo. May someone na may tribo. Gusto sumama nung isa. Dapat last na to Powerful. So, may someone na powerful. Kung dito mayaman, di boss. Or kung di man boss ay sabihin natin may sariling business. Ngayon, kung di pa rin applicable, di sabihin na lang natin may someone na confident, assertive. Ito gusto sumama, lalaki, facial hair. So, yung lalaki may buhok, may mga buhok sa mukha, facial hair So, maaaring may balbas, bigote, or both, tulad nito. Yung itsura niya, ganyan. General prediction na tayo. So, ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Ay, pawala na talaga yung ilaw. Pero kita pa rin naman, no? Eto, naghihinalo na yung ilaw ko dito, yung battery ng ilaw ko. So, well, may someone na hindi nyo na nakakausap, probably ex, na gold digger, ay maaaring magbalik. So, para lang to sa mga iba sa inyo na alam nila sa sarili nila, gold digger, user, yung ex nila. Okay? So, yun yung taong maaaring bumalik sa iba sa inyo. Kung wala naman silang ex na ganoon, edi hindi to para sa kanila. Ngayon, ibang case, sabihin natin nangyayari na to, hindi to ex, pero current partner na toxic. Kasi nga, gold digger, user, selfish. So, kung ganun ang sitwasyon, maaari sila mag-break sa period na to. Kasi ending, ending something. Or beginning, pero tingin ko ending yun. Distance. You and your partner may be physically and emotionally distant. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, kung ang partner ng Taurus ay isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ayun nga, magiging somewhat physically or emotionally distant. Sabagay, dun din ba tumama yung reading natin?
Wala namang sinabi, di ba? Nagka-problema sila sa communication. May sinabi nga bang gano'n? Kalimutan ko na. Maaring gano'n na nga, kaya nga naghinala yung babae tuwing umaalis yung partner niya para mag-work o para gumala. Napapaisip yung babae, di ba? Or pwedeng long distance sila. Kasi may 8 of cups eh. So 8 of cups pwede rin may kinalaman sa traveling. So yun. Mukhang ito rin yung partner, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Oo, nasabi ko rin din yung partner, diba yung lumabas yung Page of Cups. Nasabi ko trine. So, pwedeng isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito na yung ano, sabihin nating parang emphasis na malaki ang chance ng partner nung Taurus ay Cancer, Scorpio, Pisces kasi mulit eh. Dalawang beses sinabi water sign. Pero again, marami akong binanggit eh. Nakalimutan ko na eh. Libra. Yung isa, nakalimutan ko. Libra, water sign, saka nakalimutan ko na nga. But anyways, umulit yung water sign, so malaki chance na sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Tatama yung reading. But again, pwede rin sa Libra at yung isa na nakalimutan ko yung zodiac sign. So, yan. Magiging physically or emotionally distant daw yung partner. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, inalam na rin natin, diba? Bakit nga ba? Ay, oo, kapag umaalis, naghihinala yung babae. Or pag long distance. Maring dahil nga may problema sila sa communication. Dahil all of a sudden biglang naging cold yung partner. Doon na papasok yung distance. Physical na katakuhan or emotional. Malayo ang loob. Ganun. So, kaya magi-spy. Ayan. Kaya siguro, tawag dito, nagmuni-muni yung babae. Kasi nga, all of a sudden, biglang naging distant yung partner niya. Ayan itong spy. Ano to? Beware sa topic ng phishing scam. O wag mag-click ng mga kung ano-anong links. Kasi may gadget tayo dito. Tapos ito nag-i-spy. So baka ma-hack. Beware. Beware sa mga accounts dahil nasa internet. Ito, ilan na ba ito? Sige, ito na huli. Huling spread bago tayo mag-end dun sa last deck ko na may kinalaman sa general advice. Oh, intimacy So, in relation dun sa reading natin, kasi nakaayos din naman sila. So, expect natin ang intimacy.
regardless kung konektado to sa reading kanina or in general, para to sa mga iba sa inyo na in a relationship, asahan natin ng intimacy. Ngayon, kung single at may nanliligaw or may nagugustuhan, so mabibuild yung closeness. Sabi dito, luck is on your side. Sexual chemistry, reminiscing. So pwede rin nga to sa mga single. So, yung intimacy dun sa single, more like may sexual chemistry or closeness na mangyari. Dito na tayo sa general advice. Kukuha lang ako dito ng tatlong card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi dito, focus on things of value. Sabi dito, indication. Watch for signs that lead you to true love. At ang uli, observe. Notice all the noteworthy things in your relationships. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.